Glass House by Coffee Project. Halika, tikman natin. Masasarap na pagkain, kakaibang mga timplang kape, at magubat na temang kainan. Iyan ang may pagmamalaki ng Glass House by Coffee Project. Madami na din ang nagpunta sa kanilang kainan. Kadalasan ng sinasabi ay presko at mapayapa ang lugar, maraming pagpipilian sa karta at mababait daw ang mga taga-silbi. Habang ang ibang sabi ay hindi daw pwede ang mga hayop dito, wala daw lasa ang mga pagkain, at isa lamang daw itong mas pinaangat na Dear Joe. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bigyan sila ng tapat at brutal na pagsusuri sa kanilang kainan. Halika sa Bacoor! May layong 1 kilometro mula sa mall ng Evia, ito ay matatagpuan sa Palacio Verde, Vista Alabang, Daang Reyna, Bacoor, Calakhang, Maynila. Ito ay mas pinaangat na uri ng coffee project. Ayan, kitang-kita mula sa labas pa lamang, maluwag at libre ang paradahan. Hiwalay ang motor sa sasakyan. Napakaganda kumuha ng mga larawan sa lugar, mapaumaga, hapon at pinakamaganda sa gabi. Napakadaming nakabitin at mga gumagapang na halaman. Maaliwalas at naiilawan din ang buong lugar. Maganda din ang mga ilaw kapag gabi na. Maaari kang mamasyal sa lugar, ngunit hindi ka na maaari lumibot sa kabuuan dahil ito daw ay lugar na ng mga kaganapan ng pagtitipon. Sa pagpasok naman ay mayroong rampa para sa mga may kapansanan. Bukas ito ng alas 7 ng umaga at nagsasara naman ng alas 10 tuwing Lunes hanggang Huwebes. Habang alas 11 naman ang pagsasara tuwing Biyernes hanggang Linggo. Hindi maaari ipasok ang mga alagang hayop sa loob. Madaming pagpipilian sa kanilang talaan ng mga putahe. Subukan natin kumain ng pizza pagkat mayroon silang hurnong ladrilyo. Maaari ka din magkape lamang at kumain mula sa kanilang pasteleria. Heto nga, kami ay kumuha ng manok na niluto sa taba at tropelong kabute, balutong na dapa, pitsang tropelong kabute at pastang pesto na may hipon at sorisong pagkain. At malamig na kapeng bonbon at latte ala rosa naman para sa aming inumin. Tanong natin, sir, excuse me, tama ba pesto ito? Opo, mali pala yung sabi ko sa inyo, sir. Ah, okay. Sige. Bali siya is, basil base para hindi pala siya yung... Okay. Ano yung black pasta? Yung squid ink po pala siya. Nasaan? Ay, Yung sige. may alige. Yung may alige. Oo. Sige, salamat. Pasensya na po, sir. Okay lang. Sige. Okay lang. Thank you. Tikman na natin. Una ay ang chicken confit, truffle mushroom. Ito ay mayroong manok na pinirito sa taba. Hindi ako sigurado kung pato o baka. Nakapatong ito sa kanin at mayroong sarsa ng tropelong kabute. Masarap naman, malasa yung balat ng manok, kalidad din ng kanin at sarsa. Yan. Yan nga, kailangan mawawala doon sa mukha ko eh. Mahal ito para sa halagang 645. Papasa ito sa halagang 500. Ito ay pwede na. Kalawa ay ang truffled mushroom pizza. Ito ay niluto sa hurnong ladrilyo at gumamit sila ng kanilang masarap na masa. Malambot ito sa loob at malutong naman sa labas. Yung ibabaw ay mayroong kesong mozzarella, budbod ng durog na tropelong kabute at maninipis na kabute. Di ako sigurado kung porcini. Masarap naman. Pwede na maghati ang 2 tao sa isang buo. Sa halagang 845, ito ay pasado. Ikatlo ay ang crispy flounder. Ito ay mayroong istang dapa, nakahiwang patatas sa gilid at sarsang tartar. Malambot yung isda at madali mahiwa ng kutsara, puti ang karne. May sapat ng dami ng patatas at may kaunting laki ang hiwa. Ito din ay niluto sa hurno, kulang ito sa asin at matabang. Yung sarsa naman ng tartar ay madami ang pipino. Ito ang nangibabaw sa lasa nito na nagustuhan ko pa din naman. Sa halagang 570, ito ay pwede na. Ang huli ay ang shrimp and chorizo pesto pasta. Mayroon itong 6 na hiwang hipon, mangilan-ngilang chorizo at kakarampot na pasta. Tanggal naman yung bituka. Uy, pakicheck nga ma'am. Ang lupit magtalop, no? May buntot.
Kompleto yung 3 buntot Hindi yan magtalop ng shrimp dahil dyan mas masarap yan. Medyo maalat ito, ay saktong laki. Al dente naman, ngunit hindi ko nagustuhan ang pasta pagkat ito ay putol-putol na. Maalat. May alat naman siya. Pinch. Yung alat niya nasa shrimp. Tama yan. Andun yung alat, diba? Nasunog. Ito nga yung sunog. Both. Ito yung stir fry. Ginamitan ng utak. Ngayon yung gusto kong pasta. Yung pagkakagawa naman sa pestong sarsa ay ginamitan na ito ng niyaring pamahid. Sa halagang 640, ito ay... Siya ay... Pwede na. Kasi... yung quantity ang konti. Damihan mo lang ng konti, masunod mo ng konti yun. Papasan ko na yan. Anong rose? Ice rose. Ano to? Bonbon? Sa mga inumin, ang cafe bonbon ay tama lang ang lasa. Matapang yung kape at masarap naman. Nakahalo na. Ito lang ang hindi ko nagustuhan dito. Sa halagang 355, to ay pwede na. Hindi ako dalubhasa sa pagbabarista, ngunit hindi ito ang masarap na latte a la rosa para sa akin. Dahil hindi mo dapat malasahan ang pagkarosas na parang umiinom ka ng sabon. Bagkus ay dapat sa pang-amoy lamang. Mas masarap pa rin yung akin. Sorry, hindi siya natural. Dahil ang tamang paggawa nito ay sa natural na paraan ng pagtsatsaa. Masyado itong mahal. Halos doble na ng presyo kumpara sa nakagisnan nating mga kapihan. Sa halagang 380, ito ay kailangan pa nila pagbutihin. Sa pagsusuri ko sa kanilang mga pagkain, ang masasabi ko ay sadyang itinataas nila ang antas ng kanilang mga pagkain. Pagkat makikita mo na sinusubukan nilang palakihin ang iyong pagpipilian. Sa bigat pa lang kasi ng mga plato at kubyertos ay gusto nila pumantay sa kain ng medyo magara. Sa totoo lang, ang may rereklamo ko lang ay ang dami at ang halaga ng bawat pagkain. Subukan ninyo bisitahin dahil nahirapan din ako bigyan sila ng mababang grado sa tuwing titingin ako sa paligid. Sa pangkalatang pagsusuri sa kanilang kainan ay masasabi ko na bagamat ang lugar na ito ay mayroong kamahalan, ay masasabi mo na sumugal din sila sa pagbuo nito at makikita din na pinag-isipan nila ang konsepto dahil bumagay ang kanilang kainan sa buong palamuti, disenyo at lokasyon ng buong gusali. Wala din ako masasabi sa serbisyo ng mga tao dito dahil mapagpakumbaba naman sila sa kanilang mga naging pagkukulang at humingi ng paumanhin. Kung ganito ang gagawin ng bawat sangay ng coffee project sa disenyo ng kanilang kainan, ay maaari talaga natin isaalang-alang ang mahal nilang pagpepresyo. Marahil darating ang araw na masusuyo din nila tayo na paulit-ulit na bumalik dito. Ika nga huwag mong baguhin ang sarili mo, bagkus ay baguhin mo ang kaisipan nila. Babalik ba kami? Oo naman. Lahat gumagapang. Ito, mahilig gumapang. Maganda siya Mas maganda to. Magandang hambalusin. Maganda dito. Pang siya, semi-fine dining. Sawa na ba kayo sa nagsasabi ng masarap at maganda ang kainan kahit hindi naman? Pues, kung nagustuhan mo ang mga pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari nyo kaming sundan sa aming mga social media. Tandaan na ang bawat tao ay magkakaiba ng kagustuhan at panglasa. Maaari kayong magkomento sa ibaba ng gusto ninyong kainan namin at kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!